Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron po tayong announcement po na gaganapin. Reminder lang po, every Sunday po, meron tayong Adult Sabbath School. 9:15 a.m. po ang start. At yung morning service po natin is 10:15 a.m. Prayer meeting and Kids Sabbath School is 4:15 p.m. sa hapon po. And meron din po tayong book study. Pagkayari po ng Kids Sabbath School o prayer meeting, ito po ay 5 o'clock o 5:15 p.m. po. At ito po yung Glorious Gospel. Nasa chapter 20 na po. Chapter 19. 20. Opo. Chapter 20 na po tayo. Kaya encourage po na makilahok tayo sa gawain ng Panginoon. And yung membership na na-interview tayo, ito po ay naging maganda. At prepare po din natin yung formal presentation po na darating sa April 6 sa Taytay Rizal po. At yung mga makakasali sa interview last March 8. At April 6 po, April 6 para sa mga nakasali sa interview last March 8. Ito po yung presentation para po sa Taytay Rizal. Papunta po tayong Taytay Rizal sa April 6. So kung sino po gustong umattend o sumama, sabihin lang po sa ating mga namamahala. Amen. And pabasa conference po sa April 12. At ang topic po is church policy, paano pamumunuan ng isang iglesia. Ito po, ang venue po rito ay ang Jaire Bible Baptist Church. Ito po ay sa Subic, Zambales. Meron po tayong registration na 100 pesos. Sa mga sasali po, message lang po natin si Brother Pastor Ryle para sa mga register kung gusto niyo pong sumali. And meron po tayo sa June 7, Sabado, Reform Bible Study Conference po sa Pampanga. Posible po, registration fees, 100 pesos. Kaya pagandaan din po natin ito at tayo po ay makasama lahat. At encourage ko po na tayo po laging magbasa ng Biblia at ang mga sinesend sa ating mga devotions and Bible reading po. Maraming salamat po. At tayo po tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians 5, chapter 21. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakikilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Amen. At mako na tayo sa ating mga awitin panghimno. Amen. Gab. So, amen, no? So, binasa kanina si Kristo na hindi nakakalam ng kasalanan ay naging kasalanan para sa atin. So, atin pong awitin ang unang himno, Come Behold the Wondrous Mystery. Sing. Come behold the
behold the wondrous mystery, Christ the Lord upon the tree. In the state of ruined sinners, hangs the Lamb in victory. See the prize of our redemption, see the Father's plan unfold, bringing many sons to glory, grace unmeasured, love untold. Sing the last verse. Come behold the wondrous mystery, slain by death, the God of life. But no grave could ever strain him. Praise the Lord, he is alive. What a foretaste of deliverance, how unwavering our hope. Christ in power resurrected, as we will be when he comes. What a foretaste of deliverance, how unwavering our hope. Christ in power resurrected, as we will be when he comes. Pwede po tayo magsiupo. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa binigay mong pag-asa at biyaya at awa sa bawat isa, O Diyos. Na kami po ay narito na sumasamba sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kay Kristo na nagbigay, Panginoon, sa amin. At dinala kami, Panginoon, sa iyong katwiran, Panginoon, para sa aming mga kasalanan. At ikaw, Panginoon, si Kristo ang ibigay sa amin, Panginoon, upang matakpan, Panginoon, ang aming mga kasalanan. At upang ito ay mawala ang iyong puot sa amin, Panginoon. Salamat sa kadakilaan at pag-ibig na ibinigay mo sa bawat isa, O Diyos. Biyaya at awa. Salamat sa umagang ito na kayo ang pumatnubay, O Diyos, sa gawain. Turuan mo kami, Panginoon, na makinig at turuan mo kami, Panginoon, na mabuksan ang puso at maunawaan ang iyong mga salita. Salamat sa iyong pagpahayag na ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Deuteronomy chapter 27, verse 26. Deuteronomy chapter 27, verse 26. Amen. Basahin po natin sabay-sabay. Sumpain ang hindi sumasang-ayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin. At ang buong bayan ay magsasabi, Amen. At pumunta po tayo sa bagong tipan sa Luke chapter 18, verse 9 to 14. Luke chapter 18. Verse 9 to 14. Okay. Isinalaysay rin niya ang talinhagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili, na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. 2 lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito,
Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin ng isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nananaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang magpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po'y aawit muli. Tayo po'y magsitayo. At atin pong ihahayag ang pag-ibig ng Diyos. So we will sing, Here is Love. Sing. Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life a ransom shed for us His precious blood. Who is love will not remember, who can cease to sing His praise. He can never be forgotten throughout His eternal days. Sing verse 2. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide. Through the floodgates of God's mercy, flowed a vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers, poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kiss a guilty world in love. All together, let's sing verse 3. Here is love that conquered evil, Christ the firstborn from the grave, that has failed to be found equal to the life of Him who saves. In the valley of darkness, dawn is everlasting light. Perfect love in glorious radiance has repelled its hellish night. Sing verse 4. That same love beyond all measure, mocked and slain by hateful men, lives and reigns in resurrection and can never die again. Here is love for all the ages, radiant Son of heaven He stands, calling home His Father's children, holding forth His wounded hands. Sing the last verse. Here is love, vast as the heavens, countless as the stars above, are the souls that He has
as ransom, precious daughters, treasured sons. We are called to face forever on a love beyond our time. Glorious Father, Son, and Spirit, now with man are intertwined. Tayo ba magsipo muli? Patay mo. Wala. Low praise. Okay. Medyo malakas. I'm sorry. Okay po. So sa ating pagpapatuloy, patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon sa pamagitan ng paghahandog. So meron po tayong box sa likod. And ito po ay expression lamang ng ating pasasalamat sa lahat po ng biyaya ng ating Panginoon sa atin. So, you can give your offering and giving po dyan. And meron din po sa online, meron po tayong GCash account, so you can also send. So again, let us pray and let us thank God sa lahat ng kanyang pagpapala na ipinagkaloob sa atin. Let us pray. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa lahat ng aming natanggap mula sa iyo. Unang-una at higit sa lahat ang iyong pagliligtas mo sa amin. At sa iyong pagliligtas ay pinanatili mo kami, hindi lang sa aming spiritual na paglakad, bagkus sa amin din mga pisikal na pangangailangan. Sa lahat ng aming trabaho, mga business, sa pag-aaral, lahat ng iyon, Panginoon, ay pinapapasalamat namin dahil yun ay nagmula sa iyo. Lahat ng kalakasan, O Diyos. And so, amin pong binabalik at binibigay sa iyo bilaming pasasalamat. At naway ang mga finances na ito ay magamit, Panginoon, sa pagpapatuloy ng iglesia na upang tulungan ng mga kapatid at even sa mga gawain na nakakatulong sa paglago ng bawat isa. Sa lahat ng ito, Panginoon, purihin ka at ikaw lamang. Taming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin bubuksan ang ating mga Biblia bilang pagbabasa ng sermon na ipapangaral sa umagang ito. Let us open our Bible in Galatians chapter 2, verses 11 to 21. Galatians chapter 2, verses 11 to 21. Okay, ulitin ko po. Galatians chapter 2, verses 11 to 21. Lahat po tayo, tayo po magsitayo sa pagbabasa ng salita. 11 hanggang 21. Let us all together read. Ngunit, nang dumating si Cephas sa Antioquia, sumalungat ako sa kanya ng mukaan, sapagkat siya'y nahatulang nagkasala. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga hentil. Ngunit nang sila'y dumating, siya'y umurong at humiwalay dahil natatakot sa pangkat ng pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nakisama sa kanya sa ganitong pagkukunwari, kaya't maging si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Ngunit na makita ko na hindi sila lumalakad ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hentil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Tayo mismo ay pinanganak ng mga Hudyo at hindi mga hentil na makasalanan. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus, upang aring ganap
sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan. Sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Ngunit kung ang ating pagsisikap na ariing ganap kay Kristo, tayo mismo ay natagpo ang mga makasalanan, si Kristo ba ay lingkod ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Kung ang mga bagay na aking sinira ay aking muling itayo, pinatunayan ko sa aking sarili na ako'y suwail. Sapagkat ako sa pamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan, upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ko pinapawalang halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamagitan ng kautusan, kung gayon, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Sa ating pagpapanatili sa pagtayo, atin pong aawitin ang isang himno, Christ our wisdom.
Once again, good morning and happy Lord's Day po sa bawat isa. We are so happy to see you and we praise God. Nakauwi na po sila, Lola Lita. And we praise God. We have, again, nakakasama natin dati sila Avril and si Princess. And also sa mga kasama natin ngayong umaga. So happy Lord's Day. Pakigreet ang bawat isa. Happy Lord's Day. Okay. So, kung matatandaan nyo po as a review po, last Sunday, inaral po at ipinangaral po sa atin ang Galatians chapter 2, verses 1 to 10. At doon, nakita natin na pinatunayan na ang ebanghelyo na dala po ni Pablo ay ang ebanghelyo ng Diyos. Paano niya po yun pinatunayan? Sa pamagitan ng pagsang-ayon ng mga kinikilalang pinuno sa iglesia sa Jerusalem at ng mga apostol. And nakaraang linggo din ay nakita natin kung ano ang katotohanan ng ebanghelyo. At ano ang katotohanan ng ebanghelyo? Na ang kalayaang taglay na meron ang bawat isang mananampalataya ay tinanggap natin ay kalayaan kay Kristo Jesus lamang. At wala na pong ibang dagdag, wala na pong ibang pamamaraan na kung saan ang isang tao ay magiging malaya bagkus sa pamagitan lamang ni Kristo. So ngayong umaga, sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos, ay makikita natin at papaalalahanan ng bawat isa sa atin na nararapat na tayo bilang mananampalataya ay lumakad ng matuwid. Okay? Lumakad ng matuwid sa katotohanan ng ebanghelyo. Kasi meron pong way or meron pong daan or merong gawin ng pamumuhay na kung saan hindi po tayo lumalakad ng tama ayon sa ebanghelyo, sa katotohanan ng ebanghelyo. At yan ay makita natin mamaya. And ngayong umaga ding ito ay maibibigyan ng emphasis sa atin na ang tao ay hindi inaring ganap sa pamagitan ng gawa ng kautusan. Pag sinabi natin gawa ng kautusan, yung pagsunod sa kautusan. At ano yung kautusan na yun? Yung Mosaic Law. Yung kautusan na ibinigay sa pamagitan ni Moises na may tatlong bahagi. Ano yung tatlong bahagi ng Mosaic Law? The ceremonial law, the judicial law, and the moral law. Yung moral law, yun po yung 10 kautusan. Yung ceremonial law, yun po yung dapat tuliin ka muna, dapat maghugas ka muna, maglinis ka muna, maghandog ka ng ganito, ganyan, na ginagawa nila sa templo. Yun po yung ceremonial law. At meron din pong judicial law. Ibig sabihin, so kung sa mga pamumuhay ng mga Hudyo, ay merong batayan na ibinigay din sa kanila. So, ngayong umaga ay muli ipapakita sa atin, sa pamagitan ng salita ng Diyos, na ang tao ay hindi inaring ganap. Kanina, topic natin to sa Sabbath School. No? Inaring ganap, ibig sabihin, idineklarang matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi po tayo idineklarang matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng gawa ng kautusan, kundi iyon ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So let's start in verse 11. Sabi dyan sa verse 11, again, to give you an overview, si Pablo po ay sumulat sa mga taga-Galatia upang itama, upang ituwid sila dahil sa kanilang pagtanggap ng maling ebanghelyo na pinapalaganap ng mga Judaizers. Sino nga mga Judaizers? Sila ang mga Hudyo na nanampalataya kay Kristo. Kaya lang, kailangang may dagdag ng pagtutuli at pagsunod sa Mosaic Law. So, si Pablo ay nagsulat sa kanila upang bigyang linaw na ang kaligtasan ay sa pamagitan ni Kristo lamang na tinanggap sa pamagitan ng pananampalataya. So, ito po yung kabuuan ng Book of Galatians. Ito yung dahilan bakit sinulat ito ni Pablo. And so, from chapter 2, verses 1, actually from chapter 1, hanggang sa ating pagbabasa ngayon, ay pinapakita ni Pablo na ang kanyang ebanghelyo ay ang tunay na ebanghelyo ng Diyos. So una, kung matatandaan ninyo, yun ay pinatunayan niya na sinasabi na ang kanyang ebanghelyo ay hindi ayon sa tao, hindi mula sa tao, at hindi man sa pamagitan ng tao.
But binigyan niya ng highlight na yung ebanghelyo na kanyang itinuturo ay mula mismo sa Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. And pangalawa, pinatunayan niya yon sa pamagitan ng pagpapakita na ang mga leader ng church sa Jerusalem or even ng mga apostles ay nag-agree sa kanya. Okay? And ito naman ngayon, sa pagpapatuloy niya, ibang approach na yung ipapakita sa atin ngayon. Dito naman ay itinama niya si Cephas. Sino si Cephas? Si Pedro. No? Pinapakita niya dito kung gaano siya tumitindig sa katotohanan ng ebanghelyo na even si Peter, na kahit si Pedro, na masasabi natin na kanang kamay, no? Isa sa mga close circle ng ating Panginoong Hesus ay itinama ni Pablo. So makikita natin iyon dito. Let's start with verse 11. Sabi niya, ngunit nang dumating si Cephas, again si Pedro, sa Antioquia, ay sumalungat ako sa kanya ng mukaan sapagkat siya'y nahatulang nagkasala. So, kung mababasa natin sa turo ng ating Panginoong Hesus, kung paano dapat itama ang isang kapatid na nagkakamali, ay una, kakausapin ng personal. Kayo lang dalawa. Pangalawa, kung hindi nagrepent ang kapatid na nagkakamali, magsasama ng isa or dalawa bilang witness. Kung ayaw pa rin, ay iharap siya sa buong iglesia. No? Ganon po yung itinuro ng ating Panginoong Hesus kung paano itatama ang isang nagkakamaling kapatid. Kaya lang, ang ating mapapansin ngayon, anong sinabi ni Pablo? Mukaan. No? Sino mahilig dito manood ng face-to-face? No? Yung birahan talaga, no? Face-to-face na confrontation. Okay, hindi naman ganon ang ginawa ni Pablo. Pero malinaw na sinabi niya na siya, sinalungat niya, tinama niya si Pedro ng mukaan. Bakit? Dahil, sabi niya, sapagkat nahatulan si Pedro na nagkasala. Merong kasalanan ginawa si Pedro. Now, dito po pinapakita sa atin yung dahilan bakit mukaan or face-to-face or agaran ang pagtatama dahil po dito makikita natin ang kabigatan ng pagkakamaling kinumpronta ni Pablo. So this is something very important, mga kapatid. And you know what? Bakit siya public na itinama? Kasi ito ay para sa atin. Para sa lahat ng mananampalataya. It is for us to know. And it is for us to understand itong gaano kahalaga, itong pagtatama na ginawa po ni Pablo kay Pedro. Sabi nga dyan, siya'y nahatulang nagkasala. At makikita natin yung detalye ng pagkakasala na ginawa ni Pedro na mababasa natin sa verse 12 to 14. Kaya lang, ito ay dapat maging malinaw sa atin na ito ay napakahalagang ating tingnan at napakahalaga na atin ding iwasan na ating magawa. Kung ayaw po ninyong mukhaan kayong itama. Ano lang yan, no? Pero again, this is something very serious na sin. Okay, at ano yon? Let's take a look at verse 12. Ito nangyari. Ito yung situation, verse 12. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, by the way, sino si Santiago? Si Santiago po ay, he is the half-brother of our Lord Jesus Christ. Okay? Anak po siya ni Mary. And siya po ang naging leader ng church sa Jerusalem. Okay? So sabi dyan, bago dumating ang ilan mula kay Santiago, so mula po sa Jerusalem, pumunta sila sa Antioquia. Dati siyang nakikisalo sa mga hentil. Sino? Si Pedro. Dati daw na nakikisalo si Pedro sa mga hentil. At pag sinabi natin nakikisalo, yung kumakain kasama sila. Okay? Now, para po maunawaan ninyo kung anong kahalagahan nitong bagay na ito, baka kasi isipin natin, anong mali dyan, kumakain lang naman sila. Ha? But, kung tatandaan po natin sa kasaysayan, meron lang pong dalawang uri ng tao. Ano yung dalawang uri ng tao? Mga Hudyo at mga Hentil. Ang mga Hudyo ay ang mga tinatawag na pinili ng Diyos. Sila yung mga Hudyo, mga Jews, mga taga-Israel, mga Israelita.
Okay? At yung mga hentil ay sila yung mga labas sa Jerusalem, labas sa Israel, or mga hindi Hudyo na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Now, sa mga Hudyo po, isang karumal-dumal na bagay ang gawin na kumain kasama ang mga hentil. Isang karumal-dumal po yan na bagay. Why? Kasi sila nga po ay sinasabi, ang mga hentil po ay mga marurumi, mga makasalanan. Dahil nga sila ay hindi sumasamba sa nag-iisang Diyos, ang Diyos ng Israel. Okay? So big deal po ito sa mga Hudyo. Kaya ito ang nabanggit dito. Kaya nung si Pedro ay nakikisalo, kikain siya, okay, no? Kasi naunawaan ni Pedro, kung matatandaan niyo po sa Acts chapter 10, nung time na sinugo ng Panginoon, si Pedro sa bahay nila Cornelio, natatandaan niyo yon? Tingnan niyo po, pakinggan niyo po ang salita ni Pedro. Sabi niya, sinabi niya sa kanila, which is si Pedro, nalalaman ninyo na hindi ipinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga or hentil, no? Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos, sabi ni Pedro, na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang, jump na ako verse 34, tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos, kundi sa bawat bansa, ang sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. So dito po, sa parte na to, Acts chapter 10, no? Sinabi ni Pedro na naunawaan niya na ginawa ng malinis ng Diyos ang mga hentil sa pamagitan ni Kristo. No? Natatandaan niya yun, yung vision na meron si Pedro, yung nakakita siya ng nag-open sa four corners of the earth, and bumaba yung lahat ng uri ng mga hayop. And you know what? Sa mga Hudyo, meron pong kategory. May mga malilinis na hayop at may mga maruruming hayop. Yung mga maruruming hayop, hindi po nila pwedeng kainin yon. Kasi marurumihan din sila. Yun po kasi ang pagkakaunawa nila. So nung nakita yun ni Pedro, pinakita ng Diyos sa kanya na malinis na rin ang mga hentil sa pamagitan ni Kristo. Okay? And so, yun yung kung matatandaan nyo sa ating pag-aaral, yun yung time na binuksan ng Panginoon ang ebanghelyo para sa mga hentil. Di ba? Now, dito, sa parteng ito, nakikikain si Pedro. Kumakain siya kasama ng hentil. There's nothing wrong. Tama naman, malinis na ang mga hentil. Kaya lang, ano sabi dyan? Ngunit, no? Ngunit, nang sila ay dumating, sino? Yung mga Hudyo na mananampalataya mula sa Jerusalem. Nung sila'y dumating, si Pedro ay umurong at humiwalay dahil natatakot sa pangkat ng pagtutuli. So, nung ginawa ni Pedro, humiwalay siya dahil sa pangkat ng pagtutuli. Sino itong mga pangkat ng pagtutuli? Now, this is something na kailangan nating unawain. Ito ba ay mga mananampalataya? No, kasi sabi nga ni Pablo mula kay Santiago. But you have to understand, mga kapatid, na sa isang iglesia, hindi natin masisigurado na lahat ng nasa isang iglesia ay mananampalataya. Meron talagang false. Meron pong false convert. Merong mga hindi tunay na mga mananampalataya. At itong mga Judaizers na to, itong mga sinabi ni Pablo na mula kay Santiago, they are not believers. Sila ay mga huwad na kapatid, na kung tawagin pa. Kaya kung mapapansin ninyo, sa pagkasulat ni Pablo, anong sabi niya dyan? Natatakot sa pangkat ng pagtutuli. So si Pablo ngayon ay nagbibigay ng category na sila yung mga pangkat ng pagtutuli. Bakit po? Kasi sila nga po ay mga huwad na kapatid. Okay? So, si Pedro, nung dumating yung mga taong iyon, si Pedro ay humiwalay sa mga hentil dahil siya ay natatakot sa mga pangkat ng pagtutuli. Now, dito natin nakikita ang pagkakamali ni Pedro. Pedro is pleasing men. He is pleasing men. He is not pleasing God. At mas binigyan pa yan ng definition or nilarawan pa yan ni Pablo in verse 13. Anong sabi sa verse 13? At ang ibang mga Hudyo
ay nakisama sa kanya. Ibig sabihin, tumulad yung ibang mga Hudyo na nasa Antioquia. No? Sa ganitong, anong sinabi ni Pablo? Pagkukunwari. Okay? And sabi niya, kaya't maging si Bernabe. No? Even Bernabe. Alam niyo ba si Bernabe? Siya yung partner ni Pablo sa mga missionary missions, no? Missionary journey ni Pablo. And tingnan nyo, kahit si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. So itong kasalanan na ito ay tinatawag ni Pablo na pagkukunwari. Why? Bakit ito isang pagkukunwari? Kasi sila Pedro, sila Bernabe at ang ibang Hudyo ay naghahayag ng kaligtasan sa biyaya lamang. Alam nila ang katotohanan na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang. Kaya lang, ngunit, nagkukunwari silang tanggap nila ang legalismong pamamaraan na pinapalaganap ng mga Hudyo, na mga Judaizers na tinatawag. Okay? Sila ay nagkukunwari. Why? Yes, they are preaching na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang. Kaya lang, nung dumating yung mga Judaizers, lumayo sila sa mga Hentil. No? Parang sinasang-ayunan nila yung tinuturo ng mga Judaizers. Ito ay hindi lamang po patungkol sa kailangan mong matuli, kailangan mong sumunod sa Mosaic Law. Hindi lang po yan patungkol sa ganon. Meron pa pong mas mabigat na underlying message po iyon. No? At iyon ay hindi sapat ang ginawa ni Kristo. And so, yung pagpapakita na ginawa ni Pedro na siya'y lumayo sa mga Hentil, ay pagpapakita na hindi ligtas sa mga Hentil. Na kailangan muna nilang maging Hudyo bago tayo maging iisa. Bago tayo maging magkapareha. So, hindi man binanggit ni Pedro, but dahil sa action na ginawa nila, ano nangyari? Pinakita na kailangang maging Hudyo ng mga Hentil. So, ganun po kadelikado yung pinakita at nagawa nila Pedro, even nila Bernabe. Nagpatuloy si Pablo na inilarawan ng ganitong kasalanan sa verse 14. Tingnan niyo yung verse 14. Ngunit, nang makita ko na hindi sila lumalakad ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo. So, ano po yung kasalanan? Pagkukunwari. And sa verse 14, mas binigyang linaw, ang ginawa nila Pedro ay hindi paglakad ng matuwid or hindi paglakad ng tama sa katotohanan ng Ebanghelyo. Okay? Now, kung matatandaan nyo po, sumpain ang sinumang nangangaral ng ibang Ebanghelyo. Chapter 1, verse 8 and 9. Ano sabi ni Pablo? Kung sino man ang nagtuturo ng Ebanghelyo, siya ay sumpain. No? Pero, ni Pablo, sorry, thank you. Pero, ito pong ginawa nila Pedro, nila Bernabe at ng iba pang mga Hudyo, hindi naman po ito kasumpa-sumpa na bagay. Hindi naman po sila nagtuturo ng ibang Ebanghelyo. But, listen carefully, dahil sa kanila pong ginawa, okay? Sa kasalanan na ginawa nila, although hindi ito kasumpa-sumpa, by the way, pag sinabi kasi nating sumpain, ibig sabihin po nun, hell. No chance na po yun. Kaya kung sino man na nagtuturo ng Ebanghelyo, sila ay sumpain, sila po ay hindi magkakaroon ng kapatawaran. No? Pero yung kasalanan ginawa nila Pedro, hindi ito kasumpa-sumpa. Ibig ko pong sabihin, hindi po ito damnable sin. Okay? Hindi po ito magiging dahilan upang maging mapunta sa impyerno sila Pedro. Kaya lang, dahil po sa bigat ng kasalanan ito po ay, kumbaga, grabe, yung bigat nito. Dahil itong kasalanan ito ay maaring mag-udyok sa iba pang magkakaroon ng maling, ito po ay maaring mag-udyok sa iba upang magkaroon sila ng maling pananaw patungkol sa kaligtasan. Nasa pamagitan lamang ng biyaya kay Kristo. So dahil po sa ginawa nila Pedro, maaari pong maisip ng iba na dapat may iba pang dapat gawin, na dapat may iba pang idagdag sa pananampalataya kay Kristo.
Yun po yung danger nung kasalanan na ginawa nila Pedro. At sa tagpong ito, ang kinilos nila Pedro ay nagpapakita na dapat maging Hudyo ng mga Hentil. Kaya sila sumeparate, di ba? Binabalik yung dating pag-iisip, yung tinuturo sa Judaism na ang mga Hentil ay marurumi, sila ay makasalanan. No? At sila ay magiging matuwid lamang kung sila ay maging mga Hudyo. So, ganun po yung napapakita dito ngayon. Kaya ganito na lamang ang pagtatama ni Pablo na tinama sila sa mukhaan. No? Harap-harapan. And so, sinabi niya sa verse 14, nang makita ko na hindi sila lumalakad na matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas, and again, sa harapan nilang lahat, it is for us to know, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga Hentil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga Hentil na mamuhay ng gaya ng mga Hudyo? Ano ibig sabihin ni Pablo? Sabi niya kay Pedro, kung ikaw Hudyo ka, pero namumuhay ka ng isang Hentil, anong ibig sabihin niya? Kung ikaw Hudyo, pero yung buhay mo ay gaya ng makasalanang Hentil. At ikaw na Hudyo, hindi mo kayang maging Hudyo. Kapag sinabi ko pong maging Hudyo, yung pagsunod sa kautusan ng perpekto. Okay? Naintindihan niyo po? Yun ang sinasabi ni Pablo kay Pedro. Kung ikaw Hudyo ka, pero hindi mo naman namumuhay ka minsan or palagi na para kang Hentil, na ikaw ay nagkakasala at ikaw ay hindi namumuhay na gaya ng isang Hudyo, ngayon, bakit mo pinipilit ang isang Hentil na maligtas sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan? Yun pong ibig niyang sabihin nung sinabi niya na ikaw, bakit mo pinipilit ang mga Hentil na maging Hudyo? Hindi po ito patungkol sa nationality na dapat ikaw ay maging Amerikano. Hindi po. But yung katuruan ng mga Hudyo na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng kautusan. So yun ang sinasabi ni Pablo kay Pedro, bakit ikaw na Hudyo, hindi mo nga kaya? Hindi mo kayang perpektong sundin ng kautusan. Ngayon, sinasabi mo sa mga Hentil na dapat nila yung gawin. And so, nagpatuloy si Pablo in verse 15. Sabi niya, tayo mismo ipinanganak na mga Hudyo at hindi mga Hentil na makasalanan. Now, he is making a point dito po. Nung sinabi ni Pablo na mga hindi tulad ng mga Hentil na makasalanan, hindi niya po dinidiscriminate ang mga Hentil, okay? Bagkus, ang pinupunta niya dito ay ang mga Hentil ay makasalanan dahil nga sila ay hindi sumusunod sa Diyos ng Israel. Okay? And sinabi niya, tayo mismo ay pinanganak ng mga Hudyo. Ibig sabihin, pagbibigay diin na sila ay nakakaalam sa kautusan. No? Sinasabi ni Pablo kay Pedro, alam natin yung kautusan. Hindi tayo tulad ng mga Hentil na hindi nila alam ang kautusan. Pero, verse 16, at nalalaman natin, okay? At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan. No? Sabi niya kay Pedro, alam natin ang kautusan at alam mo na hindi maliligtas ang isang tao sa pamagitan ng gawa ng kautusan. Yun ang sinasabi ni Pablo kay Pedro. Alam mo yun, Pedro. Kundi sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So it seems like paulit-ulit, no? So ganito na lamang makikita natin kung paano binibigyan diin ni Pablo ngayon kay Pedro at pati na rin sa atin na ang isang tao ay inaaring ganap hindi sa pamagitan ng gawa ng kautusan. Kaya nga sinabi niya, kung pagpapatuloy natin yung verse 16, sabi niya, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Wala pong magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Wala po. Okay? Ipinapakita dito ni Pablo sa verse 16 na sila mismo na nakakaalam ng kautusan ay nakakaalam din na hindi sila maaring ariing ganap ng kautusan. Alam nila yon. Yun ang sinasabi ni Pablo.
binigyan din ni Pablo na ang tao, Hudyo man o Hintil, ay inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. Hindi maaaring ganap ng gawa ng kautusan dahil walang sino man ang makakaperpekto nito. Alam niyo ang isa sa dahilan bakit hindi maaaring ariing ganap ang isang tao sa pamagitan ng kautusan? Kasi wala po sino man sa atin ang makakaperpekto ng kautusan. Kaya tingnan niyo po sa chapter 3 verse 10. Anong sabi diyan sa Galatians chapter 3 verse 10? Sapagkat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. See? Kung sino man ang babahaling sa kanyang kaligtasan sa pamagitan ng gawa ng kautusan, sila ay nasa ilalim ng sumpa. Bakit? Kasi sabi diyan, nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Bakit isang sumpa ang isang tao na nananalig na siya ay maliligtas sa pamagitan ng kautusan? Dahil po, sumpain ng taong hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa kautusan. So, ibig sabihin, kailangan, kung ang magiging batayan mo ng kaligtasan ay ang kautusan, you must perfectly obey it, always and forever. Kaya sumpa iyon sa atin. Why? Kasi hindi natin yun magagawa. And hindi lang yun, sumpa siya sa atin. Why? Kasi we will always found, tayo ay laging mapapatunayang guilty. Kaya sumpa ang kautusan sa atin. Ibig ko pong sabihin, sumpa ang pananalig na ikaw ay maliligtas sa pamagitan ng gawa. Kita niyo po yon? Kasi, again and again, palagi ka lang mapapatunayang guilty. Lagi mo lang makikita ang sarili mo na, I am a sinner. Okay? Kung pilit nating ilalagay ang ating kaligtasan sa anumang gawa, alam niyo po ba, ang gawa ay hindi lang yung pagsunod sa kautusan, no? Tayo rin po, pwede tayong gumawa ng sarili nating gawa. Sarili nating pamantayan. No? Kapag sinasabi mo na ikaw ay maliligtas, kapag ikaw ay mabait, ikaw ay mapagbigay, o kung ano pa mang bagay na pwede mong gawing batayan. Kung yon ay ginagawa mong batayan, wala pong maliligtas. Tayo ay nasa ilalim ng sumpa at walang kalayaan. Okay? Tandaan niyo po ang katotohanan ng Ebanghelyo. Anong katotohanan ng Ebanghelyo? Ang kalayaang taglay ng isang tao ay na kay Kristo Jesus lamang. Doon niyo lang po makikita at matatagpuan ang kalayaan. Bakit po? Bakit kay Kristo lamang? Kasi siya po ang naging sumpa. Kasi tayo ay nasa sumpa, di ba? We're under law. Ibig sabihin, we are under a curse. Kasi hindi nga natin kaya yun sundin. Kaya lang, may kalayaan kay Kristo kasi siya mismo ang naging sumpa. Diba? 2 Corinthians 5:21, siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay naging kasalanan para sa atin. Dalawang mukha po yon. Siya yung tumanggap ng penalty ng sumpa. Okay? Siya ay namatay. Tinanggap niya yung penalty ng sumpa. Na supposed to be na tayo ang magbabayad. And yung ikalawang aspeto nun, hindi niya lang binayaran yung kautusan na kung saan tayo ay under curse. Bagos, tinupad niya din. Tinupad niya din yung kautusan na kailanman ay hindi natin masusunod. Kaya merong kalayaan kay Kristo lamang. And so verse 17, ngunit, sabi niya dito balik tayo no, sa pag-uusap nila ni Pedro, ngunit kung sa ating pagsisikap na ariing ganap kay Kristo, tayo mismo ay natagpo ang mga makasalanan, si Kristo ba ay lingkod ng kasalanan? So this is somehow
a bit of a difficult to understand, no? Pero, ang ibig sabihin po dito ni Pablo, na sinabi niya na kung sa ating pagsisikap na ariing ganap, ibig sabihin, kay Kristo, ibig sabihin yung pananampalataya nila kay Kristo ay tayo mismo ay natagpo ang mga makasalanan. Bakit po? Dahil po sa pananampalataya kay Kristo, naunawaan ng isang Hudyo na wala ng Hentil o Hudyo. Iisa lang kay Kristo. So, ibig sabihin, sila na nananampalataya at kay Kristo na kung saan natanggap nila ang pagkaaring ganap nila, sila ngayon ay nakikisalamuha na sa mga Hentil dahil nga wala ng Hudyo o Hentil kay Kristo. Di ba? So, kapag sila ay nakisama sa mga Hentil, dahil nga yun po ang turo ng ating Panginoon, sabi niya kay Pedro, kung ganon, kung tatanggapin natin yung tinuturo ng mga Judaizer na ang isang tao ay maliligtas sa pananampalataya plus pagtutuli at pagsunod sa kautusan ni Moises, so kung ganon, tayo ay matatagpo ang mga makasalanan. Why? Kasi tayo ay nakikisalamuha sa mga Hentil. Naintindihan niyo po yon? Okay, inaring ganap tayo sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at ngayon nakikisalamuha tayo sa mga Hentil. So tayo ay matatagpo ang mga makasalanan. He is making a point to Pedro. Sinasabi niya kay Pedro, okay Pedro, kung ganyan tayo mag-isip na hindi tayo dapat sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay dapat pa rin tayong humiwalay sa mga Hentil. So kami pala, no, sabi ni Pablo, kami na mga nananampalataya at ngayon ay nakikisalamuha sa mga Hentil dahil wala nang Hentil o Hudyo kay Kristo at kung ganyan kayo mag-isip, so kami matatagpo ang makasalanan. Kasi nga sa Judaism, mga makasalanan ng mga Hentil, marurumi sila. So kung ganon, sabi ni Pablo, si Kristo ay lingkod ng kasalanan kasi si Kristo ang nagtuturo na wala ng Hentil at Hudyo. So sinabi niya kay Pedro, so makasalanan. Si Kristo ay lingkod ng kasalanan. Yun ang pinupunto ni Pablo sa verse 17. Nakuha niyo po yun? Pero anong sabi ni Pablo? Huwag nawang mangyari. So ang pinupunto dito na ang Panginoong Yesus ay hindi nag-uudyok, no? Na gumawa ng kasalanan ang mga nananampalataya sa Kanya. He's making a point na hindi na po makasalanan ng mga Hentil na nananampalataya kay Kristo. Kahit sila ay hindi maging Hudyo. Kahit sila ay hindi magpatuli. Kahit sila ay hindi sumunod sa Mosaic law. Yung tatlo, ceremonial, judicial, and moral law. Wala. No? Sabi niya, huwag nawang mangyari. No? And so verse 18, and this is very amazing, dahil dito ko po na intindihan yung sinasabi sa Biblia na those who live shall live by faith. Lagi po natin itong tinuturo na sa pamumuhay mo, manampalataya ka sa lahat ng mangyari, si Jesus ang bahala sa'yo. So, ganun lagi ang normal na turo, no? Ng person shall live by faith. But dito natin makita yung tama na pagkaunawa. No? Let us look at verse 18. Kung ang mga bagay na aking sinira ay aking muling itayo, pinatunayan ko sa aking sarili na ako'y suwail. So ano yung binabanggit dito ni Pablo na bagay na kanyang sinira? Ano yon? Ang kanyang bagay na sinira ay ang pag-asa sa pagtupad sa kautusan upang maging ganap. Sinira niya na yon. Ibig sabihin, inano niya na yon, no? Kinalimutan niya na yon, na ang isang tao ay magiging ligtas or maaaring ganap sa pagsunod sa kautusan. Yun po ay sinabi niya, yun yung tinutukoy niya na bagay na kanyang sinira. So sabi niya, kung ang bagay na iyon ay aking itatayo muli, ibig sabihin, kung iisipin ko sa aking sarili na ako ay maliligtas sa pamagitan ng kautusan ulit, ano sabi niya? Pinatunayan ko sa aking sarili na ako'y suwail. Ano ibig niya sabihin dito? Sa halip na makapagligtas, ito ay magdadala sa kanya sa kapahamakan.
kung ibabalik niya daw yung yung kaligtasan sa pamamagitan ng kautusan, he will be found guilty. Ako ay mapapatunayang suwail. Ang suwail po ay hindi yung taong bumaling palayo mula sa kautusan tungo kay Kristo. Bagkus ang suwail na tao ay ang bumaling palayo mula kay Kristo tungo sa kautusan. Naintindihan niyo po yan? Ang isang tao na umaalis, no, bumabaling, palayo kay Kristo, at bumabalik doon sa kautusan or sa mga gawa upang siya'y maligtas, yon ay ang taong suwail. Intindihan niyo po? Ang tao ay hindi suwail kung siya ay umaalis doon sa mga sarili niyang gawa, sa pagsunod sa mga kautusan, at bumabaling kay Kristo. Yon ang taong hindi suwail. And in verse 19, sa verse 19 pala. Na-excite kasi ako. At paano yun nangyari? No, verse 19, sapagkat ako sa pamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan. Anong ibig sabihin dito ni Pablo? Now, to make it clear to you mga kapatid, ang isang tao ay bounded sa law hanggang siya ay nabubuhay. Di ba? Isipin natin, kautusan or batas dito sa Pilipinas. Hanggat ang isang Pinoy ay buhay, ikaw ay under the law of the Philippines. No? Hindi pwede. Kahit nasa ibang bansa ka pa, ano ka pa rin? Sakop ka pa rin, tama ba? Sakop ka pa rin ng batas ng Pilipinas. Tama ba, attorney? Hindi na ngayon ba? Wala na? Anyway, pero ang isang tao ay makakalaya sa kautusan kapag siya ay, or makakalaya sa batas kapag siya ay patay na. Di ba nga yung divorce sa kautusan ng Panginoon, hindi yun pwede. Pero ang isang tao, kung ang partner mo ay namatay, then you are free sa law na kayo ay iisa. Pag namatay yung isa, okay, free ka na. So, pwede ka na mag-asawa ulit. Diba? So, naintindihan niyo po yun. Ngayon, ang sinasabi po dito ni Pablo na sapagkat ako sa pamagitan ng kautusan ay namatay. Na ang unang parte, ang binabanggit niya, siya ay mamamatay dahil sa kautusan kasi nga, guilty siya eh. Lumabag siya sa kautusan. At anong kabayaran ng kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dahil sa kautusan, siya ay nagkasala, nakita niya na siya ay nagkasala, at dahil siya ay nagkasala, siya ay mamamatay. Dahil yun ang kabayaran ng kasalanan. Pero, may dinagdag siya. Sapagkat ako sa pamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan. Na ang ibig niya pong sabihin na namatay sa kautusan is patay, yung sinabi ko po sa inyo kanina, na siya ay hindi na under the law dahil siya ay namatay. Ulitin ko po, ikaw ang isang tao ay mawawalan ng bisa ang kautusan or ang batas sa iyo kapag ikaw ay patay na. Pero sinabi ni Pablo ngayon, sa pamagitan ng kautusan, ako ay namatay sa kautusan. Pero buhay pa rin siya. Bibigyan linaw ko lang po, medyo ma-complicated kasi ito, no? Bibigyan linaw ko lang, ang ibig niya pong sabihin, wala na pong hawak ang kautusan sa kanya. And kailan nga po mawawala ng bisa ang kautusan sa isang tao? Pagpatay na siya. Pero buhay pa si Pablo. Pero, bakit niya sinasabi na malaya na siya sa kautusan? Sa pamagitan ng kautusan, ay namatay ako sa kautusan. Ibig sabihin, na-serve na yung penalty niya. Namatay na siya eh. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At dahil namatay na siya, wala nang hawak ang kautusan. Pero Pablo, buhay ka pa rin. Yung sinasabi mo. And sinabi niya pa dyan, upang ako'y mabuhay sa Diyos. Buhay ka pa rin. Now, ang sagot is verse 20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay. Namatay na po si Pablo.
Hindi na siya ang nabubuhay, sabi ni Pablo. Multo. Multo ba si Pablo? Hindi. Siya ay ipinakong kasama ni Kristo. Ibig sabihin, ang kanyang lumang sarili, his old self, ay nahatulan ng kamatayan, di ba nga? Dahil sa paglabag ng kautusan, ay namatay na kasama ni Kristo. Kailan yun nangyari? Kailan nangyari? Nang si Jesus ay namatay. Doon namatay si Pablo. Doon namatay ang bawat isa na niligtas ng Diyos. Namatay ka na kasama ni Kristo. You are free from the laway. Patay na yun. Nakikita nyo? Patay na yung tao, yung si Rael na bounded sa law, na dapat managot sa law, patay na yun. Kaya free na siya. Nabayaran na. At dahil patay na siya, wala nang hawak yung kautusan sa kanya. Kailan yun nangyari? Nung namatay si Kristo. Dahil ipinako ka na kasama ni Kristo. Di ba sinabi ni Pablo sa Romans? Ipinako akong kasama ni Kristo. At ngayon, hindi na ako ang nabubuhay. Sino na ngayon? Sino ka? Sino ka? No? Ang nabubuhay ngayon, sinabi niya na hindi na ako nabubuhay, ay ang bagong nilalang na si Pablo. His new self. Kaya nga, di ba, sabi niya sa verse 19? Anong sabi sa verse 19? Upang ako'y mabuhay sa Diyos. Dahil si Pedro ay kasamang ipinako ni Kristo nung siya'y namatay, si Pablo din ay kasama ni Jesus sa kanyang pagkabuhay. Kita niyo po yan? Okay? Kaya nga, ngayon magiging malinaw na sa atin yung 2 Corinthians 5:17. Ano sabi sa 2 Corinthians 5:17? Kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Hindi lang po yun yung pagiging, bagong puso ka na, makakasunod ka na sa Diyos. No. But ang sinasabing bagong nilalang ay dahil yung lumang ikaw na bounded sa law ay namatay na kasama ni Kristo. Kaya ang nabubuhay ngayon, hindi na ikaw yon. That is the new, yung bagong nilalang. At sino yung bagong nilalang na nasa iyo? Verse 20. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Okay? Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Paano yun? Nasa sa atin ba si Kristo? Si Kristo ay nakaupo sa kanang kamay ng Ama. O paano nabubuhay si Kristo sa atin? Sa pamagitan ng ipinangako niya na kanyang ibibigay. At sino yon? Ang banal na Espiritu. So Christ is living in us sa pamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Kaya nga 'di ba Ephesians 1? Ano yung huli? Dahil kay Kristo ipinagkaloob sa atin ang Espiritu Santo na katunayan ng ating katubusan. You see the connection now? Okay? No? At sinabi niya pa dyan, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya. This is what it means to live by faith. Na ang nabubuhay sa iyo ay si Kristo.
and ang nabubuhay sa iyo si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung paraan ng pagtanggap ng pakikiisa kay Kristo. Kasama doon ang kanyang kamatayan at kasama doon ang kanyang pagkabuhay muli. That's why every believer na mananampalataya kay Kristo ay inuutusan na magpabautismo sa tubig. Kasi yun yung pag-declare ninyo na ako ay iisa kay Kristo, na ako ay namatay kasama niya at ngayon ay nabuhay kasama niya. At ang nabubuhay sa akin ay hindi ng aking sarili, bagkus si Kristo na. At ako ay namumuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya very important, sa mga kasama natin na nananampalataya kay Kristo, you must be baptized. Hintayin natin yung time na bigyan na tayo ng ordain tayo ng church natin sa Taytay Rizal, sa Christ Community Church. Magbabaptism tayo. Naintindihan niyo na po yun, mga kapatid? Nangangahulugan na ang paglakad sa pananampalataya ay pagtanggap at paniniwala at pagkaunawa na si Kristo ang nabubuhay sa iyo. Kung kaya't ikaw ay hindi na nasa ilalim ng kautusan, kaya wala nang hawak, kaya hindi ka na i-condemn. Kaya malaya ka na from condemnation. Di ba? Kasi nga patay na eh. Namatay na kasama ni Kristo, wala nang hawak yung kautusan. Ikaw ay malaya na. Ikaw ay inari ng ganap. Ibig sabihin, matuwid na sa harapan ng Diyos. Kasi the old self na bounded sa death ay wala na. Sino na ngayon nabubuhay sa iyo? Ang bagong nilalang. Ang nabubuhay sa iyo ay si Kristo. And so sinabi niya dyan, at ito ay dahil lamang, there's only one reason. Bakit yun nangyari? Sabi niya sa verse 20, sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ito po ang pag-emphasize or pagbibigay diin ni Pablo sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Hindi lang ito yung pagbibigay ng Diyos, John 3:16, dahil ibinigay niya ang kanyang tanging anak. No, hindi lang po doon, bagkus binibigyan din ni Pablo dito ang kamatayan ni Kristo. Kaya sabi niya, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Paano niya ba binigay ang kanyang sarili? Death. Kamatayan sa krus. Kaya anong sabi niya sa verse 21, hindi ko pinapawalang halaga ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamagitan ng kautusan, no? Sabi niya, kung pilit pa rin nating sinasabi na kailangan nating sundin ito, kailangan kong maging ganito, kailangan kong maging tapat sa iglesia, kailangan kong magsimba lagi, kailangan ko nasa His community, kailangan ko na sumali lagi ng Bible study, kailangan ko na ganito, ganyan. Kapag ganyan po ang ating iniisip, anong sabi ni Pablo? Ang kamatayan ni Kristo ay walang kabuluhan. No? Ang pagbaling sa kautusan o ibang paraan sa sarili mo, na kung saan sinasabi mo, tiyak ako sa kaligtasan ko kasi dahil ako ay ganito, dahil ginagawa ko ito, ang pagbaling po sa ganyan, mga kapatid, ay pagpapawalang halaga sa biyaya ng Diyos. At yan ay pagbigay at ang ganong kaisipan ay pagpapawalang kabuluhan sa kamatayan ni Kristo. Tandaan niyo po anong kahalagaan ng kamatayan ni Kristo? Sinabi kanina, anong kahalagaan ng kamatayan ni Kristo? Dahil sa kamatayan ni Kristo, ang dating ikaw ay namatay na din. At dahil namatay ka na, malaya ka na sa kautusan. So, hindi lang yon sa pagbabayad, no? Hindi lang binayaran ni Kristo yung
bayad para sa kasalanan ginawa natin. Bagkus dahil sa kamatayan ni Kristo, naging malaya din po tayo sa kautusan. So bakit binabalik-balik pa rin ng mga Judaizers na dapat ang isang tao ay sumunod sa ganito, ganyan? And kapatid, kayo rin, baka maisip ninyo na dahil sa inyong pagbibigay, dahil sa kanyong pagiging mabuti, kayo ay may katiyakan ng kaligtasan. Mga kapatid, yan po ay paglakad na hindi tama. No? Yan ay paglakad ng hindi matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo. Bakit? Anong katotohanan ng Ebanghelyo? Ang kalayaan natin ay na kay Kristo Jesus lamang. So mga kapatid, lumakad tayo ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo na tayo ay inaring ganap sa pamagitan ni Kristo Jesus lamang. Siya ay namatay at nabuhay muli na nagbigay ng kaganapan ng ating kaligtasan. At ito ay natanggap natin sa pamagitan ng pananampalataya lamang at wala na pong dagdag. Mga kapatid, sa anong paraan minsan tayo ay lumalakad ng hindi matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo? Let me give you practical example. Una, kapag iniisip natin na ikaw ay ligtas dahil sa pagsunod mo sa kanyang kautusan. Okay? Yan, ito is very dangerous, no? Ito, paulit-ulit na natin itong sinasabi. Mga kapatid, if you are faithful sa Bible reading na ginagawa natin, if you are faithful sa pagbabasa ng devotional na binabasa natin, if you are faithful sa pagsamba every Sunday, kinokompleto mo yung buong Lord's Day, buong araw, binibigay mo sa Panginoon, kung yan ang nagbibigay sa inyo ng katiyakan ng inyong kaligtasan, you are wrong. Mali po yun. Hindi po yun ang katiyakan ninyo. Ang katiyakan ng inyong kaligtasan ay si Kristo lamang. Or on the other side, kapag tayo ay nag-iisip na hindi ka ligtas dahil hindi ka nagsisimba. Kabaliktaran, no? Hindi ka nagbabasa ng devotional. Hindi ka nagbabasa ng Bible reading. Hindi ka sumasamba. Or ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Kung yan ang nagpapawala sa inyo ng katiyakan ng inyong kaligtasan, nagkakamali rin po tayo dun. No? Mga kapatid, ang katiyakan ng inyong kaligtasan ay kay Kristo lamang, kahit ba na nagkakasala pa rin tayo. Wala pong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bagaman, do not make a mistake na ang bawat taong niligtas ng Diyos ay magbabago talaga, no? Hindi perpekto. Magkakasala at magkakasala, mahuhulog at mahuhulog pa rin tayo sa kasalanan. Pero hindi tayo magpapatuloy sa kasalanan. Na ibig sabihin nun, hindi natin iniibig ang kasalanan, bagaman tayo ay nahuhulog dito. Bagaman gumagawa tayo ng kasalanan, pero hindi natin yun ikinakatuwa. Bagkus yun ay ating ikinakamuhi. Kaya yun ay ating idinadalangin sa Diyos at humihingi tayo ng kalakasan na tayo ay makapagmamuhay ng tagumpay sa mga partikular na kasalanan na kung saan tayo ay mahina. And, isa pa, maging maingat po tayo sa pag-unawa, again, ng mga Bible verses. Lalong-lalo na yung Matthew 7:21. Ito, very dangerous. Kasi lagi ko nakikita ito sa social media. No? Sasabihin nila na ligtas ka ba talaga? Pero kung hindi ka sumusunod, di ka ligtas. Matthew 7:21. Ano ba sabi sa Matthew 7:21? Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya iisipin ng iba, paano yan? I have faith in Christ, kaya lang hindi ako sumusunod sa Ama. Nagkakasala ako. Now, hindi po yan ang ibig sabihin ng Matthew 7:21. Again, yung kasalanan na sinasabi diyan na yung hindi paniniwala kay Kristo. So, maging maingat po tayo pag nababasa na natin yung mga ganong verses, lalo na yung, those who will be saved ay yung mga nananatili lamang hanggang huli. Ala, Panginoon, hindi na naman ako, nawala na naman ako ngayon. No? Ano tawag dyan sa Tagalog? Latagaw ba? Ano yan? Yung
Nagagala, no? Nagro-roaming na naman ako sa mundo. Hindi ako nagsisimba, matagal na akong nawala, di ba ako ligtas? Huwag yan ang maging basehan mo na kaligtasan mo, kapatid. If you truly believe in Christ, na siya lang yung kaligtasan mo, yun ang katiyakan mo. Bagaman, makakapagbigay sa iyo ng bigat ng loob kapag ikaw ay nawawala, nagkakasala, tama lang yun. Pag nagbibigay yun ng bigat sa iyo, ibig sabihin, binago ka talaga. Pero huwag kang manatili sa ganun. Lumakad ka rin ng tama. Kung alam mong nalilihis ka na, bumalik ka. Huwag mong paintulutan na, ligtas daw ako, sabi ni pastor, kahit ganito. Ano na yan, mali na rin yan na pag-iisip. Okay po? So maging maingat po tayo sa pag-unawa ng mga Bible verses. Kaya please, no, study the Word of God thoroughly. No? Makipagtulungan kayo sa inyong mga pastor kung paano tamang aralin ang salita ng Diyos. And lastly, ito danger to lalo na sa mga reformed circles. Open your Bible in Luke 18:9-14. Dito tayo magtatapos. Luke 18:9-14. Luke chapter 18. Lucas, nasa bagong tipan po yan. Sunod-sunod yan. Matthew, Mark, Luke. No? Pangatlo. Luke chapter 18, verse 9-14. Ito yung Bible reading natin sa New Testament kanina. Luke 18:9-14. Read with me, mga kapatid. Isinalaysay rin niya, yung niya dito ang Panginoong Yesus. Isinalaysay rin niya ang talinghagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili, na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. 2 lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Fariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Fariseyo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga maninikil, mga di makatarungan, mga ngalunya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. One of the danger, mga kapatid, na hindi tayo lumalakad ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo ay kapag ikinokumpara natin ang ating sarili sa iba. Maging maingat po kayo dyan. Na kapag ang nangyayaring katiyakan ninyo ay hindi ako katulad nila, sila ganito, ganyan, ako ganito. Do not make that mistake, kapatid. No? Bagos ang dapat nyo pong laging maisip ay kinahabagan ka lang ng Diyos. No, gaya nung isang maninikil ng buwis, hindi siya lumalapit sa altar. Nasa likod lang siya. Bakit? Alam niya na hindi siya karapat-dapat. At ganun dapat ang lagi nating maisip. Bagaman tayo ay tinanggap na ng Diyos, huwag niyo pong kalimutan na hindi tayo katanggap-tanggap. Sa biyaya lamang, sa habag at awa lamang ng Diyos, tayo ay natanggap. Kaya huwag niyo pong titingnan ng iba, ikaw, ganyan ka kasi. Kaya ito talaga, nito, huwag po kayong magsasalita ng ganyan. Bagkus, kapag nakikita mo ang mga tao na nagpapatuloy sa kanilang kasalanan, dapat yan ay magdulot sa atin ng labis na pagpapakumbaba. Why? Kasi kung wala ang biyaya ng Diyos, pareha lang tayo nila. Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Tanging pinagkalooban lang tayo ng biyaya ng Diyos. So do not compare yourself to others.
No? Lalo na nalalaman ninyo ang katotohanan ng salita, dapat yon ay mas magdulot sa atin ng pagpapakumbaba, hindi pagmamataas. And again, huwag niyong gagawin iyon bilang basihan ng inyong kaligtasan. Just because you are in the church, or even you are in the Reformed Church, hindi po. Huwag ganon. Okay? Hindi nakabase sa inyong performance, sa inyong kabiguan man, o sa inyong kalamangan kumpara sa iba ang inyong kaligtasan. No. Tanging kay Jesucristo lamang nakabase ang ating kaligtasan. Pasalamatan natin ang Panginoon. Let us pray. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagtuturo sa amin at pag-iingat na kami ay dapat lumakad ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo. Na mag-ingat kami na magbigay ng impresyon sa iba na ang kaligtasan ay may kailangan pang idagdag sa ginawa ni Kristo. Salamat sa pagpapaalala sa amin ng aming kaligtasan ay tanging si Kristo lamang at wala ng iba. Kami ngayon ay inaring ganap, matuwid sa iyong harapan, dahil kami ay malaya na sa kautusan, dahil kami ay namatay na, nabayaran na ang kasalanan, hindi sa pamagitan ng aming sariling gawa, kundi dahil sa iyong anak na ibinigay ang kanyang sarili para sa amin. Purihin ka, O Diyos. Patuloy mo pong palakasin ang bawat isa at mamuhay ang bawat isa na matuwid, na naayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Amen. Tayo po'y magsitayo upang pag-awit sa isang himno. Bilang pagpapasalamat at pagtugon sa salita ng Diyos, atin pong awitin, Jesus, I my cross have taken. Sing. Jesus, I my cross have taken, all to live and follow thee. Destined should despise forsaken, afterwards my all shall be. Perish every fond ambition, of soul or hope or known, yet which is my condition, God and hand are still
verse 3. Then earthly fame and treasure, come disaster, scorn and pain. In thy service, pain is pleasure. With thy favor, loss is gain. I have called thee Abba, Father. I have stayed my heart on thee. Storms may howl and clouds may gather, all must work for good to me. Sing verse. So they know thy full salvation. Rise or sing and fear and care. Joy to find in every station. Something still to do or bear. Think what spirit dwells within thee. Think what Father's smiles are dying. Think that Jesus died to win thee. Child of hate canst thou repine. Sing the last verse. Is he on from grace to glory? Are by faith and winning by prayer? Hands eternal days before thee. God's own hand shall guide us there. Such a close thine earthly mission, such a past thy pilgrim days. Hope shall change to glad fruition, faith to sight and prayer to praise. Okay. Let's read. Ngayon, sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, karangalan, ang kapangyarihan at kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. At lahat na magsasabi na Amen at Amen. Again, Happy Lord's Day po. See you po ulit mamaya 4:15 sa prayer meeting and 5:15 sa book study. God bless.